Mabiyayang gabi po sa bawat isa sa atin. A blessed prayer meeting po. At bago po tayo magsimula sa ating midweek service sa gabing pong ito ay samahan niyo po ako sa pananalangin at hingin po natin ang gabay at patnubay po ng ating Panginoon sa ating pong pag-worship ngayong gabi. Nawa ang dalangin din po natin ang iba po ay makapag-join po sa atin sa Zoom. Kaya tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we thank you po, Panginoon, sa oportunidad po na kami po ay muling sasamba sa inyo through prayer meeting. And help us, Lord, to grow. Help us to have a humble heart to know and study your word, reading your word. And tulungan niyo po kami, Panginoon, na lumago po sa inyong salita, not just by hearing your word through the preachers, to our pastors, but also to have a personal study of your word. And dalangin ko po, Panginoon, ang iba na wala pa po, may mga ginagawa po sila trabaho, maaaring pauwi pa lamang po sila. Dalangin ko po na kayo po ang mag-ingat sa kanila, gumabay po sa kanila, at paalala niyo po, Panginoon, remind them na meron pong gawain. At bilang pong isang mananampalataya, ito po ang aming, hindi lang po responsibility, but to offer a living sacrifice bilang isang tinubos niyo po, Panginoon. Tulungan niyo po sila at dalangin ko ang may mga exam, patapos pa lamang po, or gagraduate po this year, nawa kayo po ang napapurihan. Patulungan niyo po ang aming mensahero ngayon, ang aming pastor, bigyan niyo po siya ng wisdom, ang boldness po sa pagbabahagi po ng inyong salita. At tulungan niyo po kami na mabless po through preaching at may apply po ang inyong salita. Humihingi rin po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakasala na Panginoon. Kami po ay nag-fail po sa mga bagay po at hindi po namin kayo nabigyan ng kaluguran po. At dalangin ko po, Panginoon, sa aming paglilingkod ngayong gabi na kayo po ang makita sa aming buhay. Tulungan niyo po ang aming puso na sinisik po na mabigyan po kayo ng mataas po na papuri at hindi po para sa aming sarili. Tulungan niyo rin po kami sa aming mga pangangailangan, not just financially, but also spiritually. At tulungan niyo po kami, Panginoon, sa aming prayer life, na lumago po kami sa pananalangin, na may panalangin po namin ang inyong kalooban, ang aming pong mga kapatiran po. Also, Lord, mga events po ng church, at sa bawat isa po na lumago po spiritually. At ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. At ngayon po ay dako po tayo sa ating opening song na ihatid po ni Brother JR. Magandang gabi po muli sa bawat isa sa atin. Papuri at pasasalamat po muli sa ating Panginoon sa pagkakataon na ito na makapag-awitan po, bilang papuri at pasasalamat sa Kanya. At sa ating pong first song, para po sa ating awitin po natin ang Glory to His Name. Awitin po natin ito lahat. Down on the cross where my Savior died, for cleansing from sin I cried. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. I am so wondrously saved from sin. Jesus so sweetly abides within. There at the cross where He took me in.
Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Oh, precious fountain that saves from sin. I am so glad I have entered in. There Jesus saves me and keeps me clean. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Come to this fountain so rich and sweet. Cast thy poor soul at the Savior's feet. Plunge in today and be made complete. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Maraming salamat po sa ating pag-aawitan. Naway balik po tayo sa ating leader, Brother FJ. Salamat, Brother JR. At ngayon po ay makipagbukas po kayo sa akin sa Hebreo or Hebrews chapter 1 verses 1 to 3. Hebrews chapter 1 verses 1 to 3. At basahin ko po ito sa Tagalog translation. Verse 1. Ang Diyos, pagkatapos nagsalita noong una sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa ating mga ninuno, sa pamamagitan ng mga propeta, ay nagsalita nitong mga huling araw sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak na kanyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan din niya ay nilikha ang sansinukob. Verse 3. At siya ang kaningningan ng kalwalatian ng Ama at ang ganap na larawan ng pagka-Diyos ng Ama, na siya ring umahawak ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. Pagkatapos niyang gawin ang paglilinis ng ating mga kasalanan, ay umupo siya sa bahaging kanan ng kataas-taasang kamahalan sa kaitaas-taasan. Papuri po at pasasalamat sa pagkabasa ng kanyang salita. At ngayon po ay dako po tayo sa ating testimony time, na kung saan po ay maaari po kayong magbahagi ng inyo pong mga karanasan, kung paano po kayo maaari pong na-bless po ng Panginoon or may ginamit po siyang tao, or maybe paano po kayo nag-grow spiritually, or mga circumstances po na ginagamit ng Panginoon na lalo pong lumalim ang inyong relationship po sa Kanya. At sa mga nais pong mag-testimony ay mag-unmute lamang po. Mauna na po ako, Brother FJ. Okay po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako din po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa dakilang kabutihan ng Panginoon sa akin, sa buhay ko, sa aking pong pamilya. Bagamat mainit po ang Panginoon, ay patuloy po niya kaming pinag-iingatan. Nagpapasalamat din po ako sa kung paano nagpo-provide ang Panginoon sa aming pangailangan at hindi po siya nagkukulang. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa ating pong 51st anniversary last Sunday. Ako po ay patuloy na nagbibring ng glory to our Jesus name sa lahat po ng mga nakaisa para po
ano po tayo, magbalik tanaw po tayo sa kabutihan at katapatan ng Diyos sa Milagrosa Baptist Church for 51 years. Papasalamat po ako sa lahat ng ginamit ng Panginoon, simula sa mga pagpe-prepare ng church hanggang sa mga clean up, at ganun din po sa mga naging kabahagi sa program, yung mga nagpuyat para matapos ang mga PowerPoints and videos and texts. And sa mga tech people, nagpapasalamat po ako. Ganun din po sa mga naging kabahagi sa special numbers at nakiisa sa para mabuo ang program. Papuri, pasasalamat sa Panginoon sa buhay ni Pastor Castillo at sa mensahe na kanyang pinahayag, na tunay na nag-nourish at nagpa-remind sa atin na kailangan nating manatiling ihandog ang ating mga sarili. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil hindi pa siya tapos sa church at hindi pa siya tapos sa aking buhay. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa kabila ng maraming pinagdaanan, at least simula nang ako ay maging kabahagi ng iglesia ng Panginoon sa Milagrosa Baptist Church, ay nakita ko kung gaano tayo ni-rescue ng Panginoon from destruction, kung paano nag-provide ng Panginoon hindi lamang financially, kundi sa mga taong para maging katuwang po natin sa gawain. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon, sa mga pastors at leaders na patuloy niyang ginagamit. And again, I praise the Lord for our leaders na nagsusumikap talaga na maging kabahagi at mag-lead sa ating church. And nagpapasalamat din po ako syempre sa Panginoon, kay Pastor Nardo, na siya din po ay tunay na nagsumikap na maglingkod sa Panginoon, and even the past pastors na ginamit ng Panginoon sa ating gawain, and sa kung paano pinrovide ng Panginoon sa atin si Pastor Wally. Tunay nga po na hindi sa pamamagitan ng ating mga sarili. Sabi nga po, not by might nor by power, but by the Spirit, saith the Lord. Kung paakit nandito pa po tayo at naging kabahagi ng ministry, bagamat hindi po tayo, I feel unworthy, pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil siya ang patuloy na nagdidilig, siya ang patuloy na kumikilos para magpatuloy ang gawain. At salamat sa mga kabataan natin sa church na willing talaga to serve Him sa kanilang murang edad. And again, I bring back all the praises and glory, and even sa mga food po. Maraming salamat po sa Panginoon sa pagpo-provide po niya ng food natin at ng fellowship, blessed fellowship last Sunday. And again, I bring back all the praises and glory to our Lord Jesus. To God be the glory po. Salamat po sa testimony, at narinig po natin yun nga po, yung nakaraang pong 50th anniversary, tunay po ang papuri po sa Panginoon lamang, at patuloy na tinataas po natin ang kanyang pangalan, at nakita po natin ang katapatan po ng Panginoon since tayo po ay 51st na anniversary na. Patuloy na pinapupurihan po natin siya, at maging challenge po sa atin ang message po na hinatid po ni Pastor Castillo. At sa mga nais kong mag-testimony ay mag-unmute lamang po. Ako na, Brother FJ. Sige po, Pastor. Magandang gabi po sa ating lahat, at salamat sa Diyos. At ngayon ay prayer meeting, midweek service po ng Milagrosa Baptist Church. At ngayon po ay nais ko pong magpasalamat na patuloy sa Panginoon. Sabi nga kanina, ang natapos na 51st anniversary or katapatan ng Diyos sa Milagrosa Baptist Church. Papuri sa Kanya, sa mga ginamit niya mga tao, kung paano po ito nangyari at naisakatuparan. No? At salamat sa Diyos, napakaganda ng hamon po sa bawat isa sa atin, at isang paalala,
no? Isang paalala na ang isang tagumpay ng iglesia ay hindi nakikita sa dami. Okay? Hindi nakikita sa bilang, kundi nakikita sa binagong buhay ng isang mananampalataya. Diba? Yan yung maganda sa biyaya ng Panginoon na nakita natin. Kaya nagpapasalamat tayo sa mensaheng hatid sa atin ng lahat ng ito. Kasi may mga Kristiyano kasi nakatuon sa bilang. No? Although hindi nga tayo magkasya sa church, no? Meron na sa mga hagdanan, no? Pero lagi natin ilagay sa ating isipan, sa pananaw na hindi ito dahil lamang sa quantity. Okay? Kundi dahil sa quality. So salamat sa Diyos sa lahat ng mga ginamit ng Panginoon, sa mga nagkusa and willing na nagsakripisyo para dito. Hindi ko na sasabihin na inyong mga pangalan, baka mawala pa ang inyong mga reward or treasure sa langit, di ba? Hayaan natin na ang papuri ay sa Panginoon lamang. Okay? At sa 51st na ito, patuloy na dalangin ko sa Milagrosa, para sa Milagrosa ang patuloy na pagkakaisa, patuloy na pag-ibig at patuloy na makapamuhay sa biyaya. No, yung tema natin for 2026, okay? Nawa ay magampanan natin itong 2026 na ito. Makita natin ng lubusan ang biyaya ng Panginoon. Okay? So, salamat sa Diyos sa lahat, mga nag-pray at mga naghahandog or nagbigay ng mga nagkaloob ng mga pagkain, no? Nabusog lahat at sumobra pa. Salamat sa Diyos sa lahat ng ito. Ngayon naman ay ipag-pray naman natin ang ating paparating na family camp, no? Kung saan ay nawa ay pagkalooban tayo ng Diyos, magtiwala tayo na ipagkakaloob niya ang mga pangangailangan na ito sa atin. Maging ang mga camp ng mga young teens, no? I'm calling all the young teens ng Milagrosa Baptist Church at maging ang mga parents, please encourage your sons and daughters na maka-join dito sa camp na ito, no? Gaganapin ito sa Mexico, Pampanga. Please, magandang experience, no? Hindi ito basta experience but spiritual experience na matututunan ng mga kabataan na ito. Okay? So, yun lamang po. Salamat sa Diyos sa 51st na katapatan ng Diyos sa Milagrosa Baptist Church at sa bawat isa na ginamit ng Panginoon para po dito. Salamat po. Salamat po, Pastor. At papuri po muli sa Panginoon na yun nga po, nabusog po kami. Salamat po sa Panginoon. And also po, sa teamwork po na nakita po namin na Panginoon po talaga ang kumikilos. And sa Kanya po ang papuri. And sa mga nais pong mag-testimony ay mag-unmute lamang po. Pagtas ko daw po si JR na eh. Hindi ko lang po. Ako po muna. Papuri po at pasasalamat po sa Panginoon sa nagdaang pong anniversary and week po na kung saan po nandoon po yung katapatan niya sa aking buhay at patuloy po na tinuturuan even mga simple details po. And pinupuri ko po yung Panginoon sa pag-guide niya po sa akin everyday sa mga kung ano pong dapat gawin, dapat pong unahin, tsaka i-priority. And papuri din po sa Panginoon sa pag-guide niya po sa amin and wisdom po sa mga ginawa po namin nitong mga nakaraang week po. And share ko lang din po yung sa outreach po. Medyo konti lang po sila kasi nag-swimming daw po yung iba. Pero we still encourage them na umattend po every Saturday. May umattend naman po sila Sophie tsaka sila Neil. And blessing po yun na kahit konti lang po yung dumating na magpatuloy pa rin po. And share the word of God to them. And nice ko din po i-share siguro yung mga ginagawa ko rin po dito sa BJ po. Naglilinis po kami. Nag-grow din po yung parang relationship namin sa bawat isa. And blessing po yun para sa akin. Tsaka kung paano po kumikilos yung Panginoon. And I'm still praying po for next semester sa mga subject po next sem na pagtuunan ko po talaga ng pansin. And mas mag-grow pa po sa kanyang
ah, salita. Ay, yun lamang po, papuri po at pasasalamat sa ating Panginoon. At sa mga nais pong mag-testimony ay mag-unmute lamang po. At kung wala na po, ay dako po tayo sa ating preaching of God's Word na ihatid po ni Pastor Wally Abutin. At ihanda po natin ang ating puso't isipan to be attentive sa pakikinig po ng kanyang salita. Salamat po. Maraming salamat, Brother FJ. At share ko lamang po sa screen ang ating pag-aaral po. Ang title po ng ating pag-aaral ay ang kadakilaan ng ating Panginoong Heso Kristo. Ito ay matatagpuan sa binasa kanina sa Aklat ng Hebreo sa chapter 1 verse 1 hanggang 3. Tatlong verse po ito, ngunit ang pinaka-focal verse po natin ay ang verse 3. Okay? So, kadakilaan ng ating Panginoon. Patuloy na itaas natin ang pangalan ng ating Panginoong Yesu Kristo, no, sa lahat ng bagay, sa lahat ng pangyayari, sa lahat ng buhay natin. Sapagkat sa tuwing babasahin natin ang Biblia, makikita natin doon kung paano na ang pangalan ng ating Panginoong Yesus ay itinataas. Diba? At ang Diyos Ama mismo ay itinataas din ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ganoon po tayo magbigay ng pagpapahalaga sa pangalan ng ating Panginoon. After all, wala tayo kung wala ang ating Panginoong Jesucristo. Okay? So ang kadakilaan ng ating Panginoon. Last week nakita po natin ang ating dakilang saserdote, no? Nagumpisa yan itong April na tetelestai, no? Kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo doon sa cross, kung saan ay kumpletong pinagbayaran ng ating mga kasalanan at tagumpay na napagbayaran niya ito, di ba? At makikita rin natin dito, no, binahagi ni Brother FJ yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. At sa pamamagitan nun ay tunay na naihayag ang kanyang pagkabuhay na muli. Hindi ito sikreto, hindi ito imbento, ngunit ito'y totoo na pinatunayan ng maraming witness. At ngayon, at last week, nakita natin yung dakilang saserdote ng ating Panginoong Yesus, no? From kamatayan, pagkabuhay na muli, at ngayon ay naroroon siya sa kanan ng Diyos Ama. Isa sa mga ministry niya doon ay ang pagiging isang high priest. Okay? Pero binigyan natin ng puwang yung pagiging high priest ng ating Panginoong Yesus last week, kung saan ay nahati yung veil, diba? Nakita ninyo kung sa kanyang pagsigaw, niyahabilin niya ang kanyang espiritu sa Diyos Ama, ay nahati yung veil na iyon. Ito ay pagsasabi na meron ng relasyon, meron ng maire-reconcile na talaga ang tao sa Diyos. Makalalapit na talaga, may access na talaga. At nakita natin last week yan na ang kahalagahan ng pagkasaserdote ni Melchizedek ay nakaugnay doon sa pagiging pagkasaserdote ng ating Panginoong Yesus. Dahil kay Melchizedek siya ay saserdote, ayon sa pahanay ng pagkasaserdote ni Melchizedek, ibig sabihin wala siyang pinagmulan. At si Abraham, kung saan galing si Isaac, si Jacob, at si Levi, no, si Levi, ay hindi pa naman pinapanganak. Si Abraham pa lamang ang naroroon. No, nagbigay galang pa nga si Abraham kay Melchizedek. Ito yung pinapakita kung gaano kahalaga ang paparating na dakilang pinakapunong saserdote. Makita rin natin dito ang layunin ng pagkasaserdote ni Jesus sa iligtas sa mga nagtiwala sa Ebanghelyo. No, as I've said, yung veil na nahati doon, no, nagkaroon tayo ng access sa Diyos, na reconcile tayo sa Diyos dahil sa ating Panginoong Jesucristo. At nakita rin natin ang pagkasaserdote ni Jesus ay batay sa kanyang minsanang sakripisyo. Hindi ito taon-taon na ginagawa katulad ng sa Old Testament na ginagawa nila ito para sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Ngunit ang ating Panginoong Yesus ay minsan lamang at ito'y magpakailanman. Yung pagpabanal, kapatawaran ng mga kasalanan, isang banal na pagkasaserdote, di ba? Lahat ng mga Kristiyano, saserdote, priest, kasi meron tayong high priest. At yung pagtitiwala, yung meron tayong confidence sa ating pananalangin dahil
ang ating high priest, the great high priest. No? So sa lahat ng ito, nakita natin to last week. At ngayon naman, titingnan naman natin sa Hebreo, no? Balik tayo sa chapter 1, kung saan ay ang kadakilaan, the great ng ating Panginoon, the greatness ng ating Panginoong Jesucristo. So bilang panimula, kukunin ko na lang yung verse 1 and verse 2. Meron tayong 2 puntos sa pag-aaral natin na ito sa verse 3. No? At muli 3 puntos, pero ginawa ko na lamang 2 puntos kasi limited yung ating oras. No? Bilang panimula, ang Diyos ay nagsalita sa pamamagitan ng mga propeta sa iba't ibang bahagi at paraan. Nakita natin yan sa verse 1. Sabi, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang, yun yung mga ninuno, yung mga nauna, no? Makikita natin in the Old Testament, sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. No? Ang Diyos ay nakipag-usap through vision, di ba? Through that still voice, small voice, at maging sa burning bush, nakipag-usap ang ating Diyos. At maging sa mga propeta, inihahayag kung ano ang mangyayari, minsan babala, minsan paalala, di ba? Yan ang mga pahayag ng mga propeta na galing sa Diyos ang kanilang ipinapahayag. Nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ito. Pero pagdating sa verse 2, makikita natin ang Diyos ay nagsalita sa pamamagitan ng kanyang anak. The ultimate revelation of God ay makikita sa ating Panginoong Jesucristo. Ang anak na tinutukoy dito ay sinasabing ang tagapagmana ng lahat ng bagay at tagapaglikha ng mga panahon. Kasi sabi sa verse 2, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanlibutan. So sino ang tinutukoy dito na anak? Sino ang tinutukoy dito na tagapagmana? Sino ang tinutukoy dito na gumawa ng lahat o lumikha ng lahat? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi diyan, nagsalita sa mga huling araw sa pamamagitan niya. No? Wala kasi nga makakilala sa Panginoon talaga. Walang makakilala sa Diyos dahil sa pamamagitan ng kanyang sariling pamamaraan, sarili niyang pamantayan. Wala. Kaya ang Diyos ang nagpakilala sa kanyang sarili. At the ultimate and the great revelation, ang ating Panginoong Yesus ay ang ating Panginoong Yesus mismo. Okay? The ultimate revelation of God. Kaya nagkatawang tao siya para makilala, para malaman kung sino ba ang Panginoon. Ano ba ang damdamin ng Panginoon? Di ba? Yan yung kadahilanan kung bakit nagkatawang tao ang Diyos sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. So, makikita natin dito, mga kapatid, ang anak, no? Nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. So, sino ba itong anak na ito na tinutukoy? Ano yung mga katangian niya? Ano yung kapangyarihan niya na makikita natin doon sa verse 3? Kasi alam niyo yung verse 3 na yan, kumbaga sa puno, hitik na hitik ang bunga na yan. No? Napakagandang talata na yan, verse 3 na yan. Kung hihimay-himayin natin, no? Kung mahaba lang ang oras natin, hihimay-himayin natin, kulang ang 1 oras, no? 2 oras para makita natin ang katotohanan ng talata na iyan. Okay? So una, tingnan natin ang kapangyarihan ng anak, no? Sa verse 3, makita natin, palibhasa siyang sinag ng kanyang kalwalatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan. So makikita natin dito sa talata na ito, isa sa makikita natin dito ay ang kapangyarihan, the power ng Son, no? Kapangyarihan ng anak. Sabi doon sa verse 2, no? Sa pamamagitan ng anak ay nakipag-usap ang Diyos. Ito, makikita natin kung gaano makapangyarihan ang anak na tinutukoy. Ano bang kapangyarihan niyan? Ang ating Panginoong Yesus, ang anak, ang tagapagpahayag ng Diyos. No? Ang subpoint natin dito ay ang ating Panginoong Yesus, ang the revealer of God. No? Kung sino ang Diyos, ipinahayag yan ng ating Panginoong Jesucristo.
Kung ano ang Diyos, kung anong makikita natin sa Diyos Ama, nakita na sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nagkatawang tao siya para makita siya, mahawakan siya, makausap siya. Di ba? Yan yung kadahilanan din, isa sa kadahilanan, although ang layunin talaga ay tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Sabi sa talata sa unang bahagi, siya'y sinag ng kanyang kaluwalhatian. Ano ibig sabihin ng sinag na iyon? Tapos tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. No? Ibig sabihin ng sinag, pagka may nakasalubong ka sa sakyan, minsan nasisilaw ka no, sa liwanag. Pero ito hindi ganon. Yung sinag na tinutukoy dito, yung maliwanag, malinaw na liwanag. Nung earthly ministry ng ating Panginoong Jesucristo, nung nakita nila in their physical eye, ang ating Panginoon, nakita na rin nila mismo ang Diyos. Diba? Kasi sabi diyan, sinag ng kanyang kaluwalhatian. Sinong kanyang kaluwalhatian? Yung kaluwalhatian ng Diyos Ama. Okay? Iyan yung brightness na tinatawag, no, na malinaw na nakikita ang Diyos Ama doon sa ating Panginoong Hesukristo. Ito'y sumasalamin na ang kadakilaan ng Diyos Ama kay Jesucristo bilang Diyos. Kaya nakita nila ang ating Panginoong Yesus, nakita na nila ang Diyos, di ba? Di ba may nagtanong diyan, ang tagal mo na akong kakasama, hindi mo man nakikitala ang Diyos, di ba? So sa pamamagitan niyan, malalaman natin at nakita natin na ang ating Panginoong Jesucristo is the revealer of God. Siya ang tagapagpahayag ng Diyos. Sa John chapter 1 verse 18, walang tao nakakita kailanman sa Diyos. Ang buktong na anak, sino ba ang tinutukoy na buktong na anak? Kundi ang ating Panginoong Hesukristo na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ba? So maliwanag na ang ating Panginoong Hesukristo ang tagapagpahayag ng Diyos. The ultimate revelation of God. Okay? Sa subpoint number 2 natin, ang ating Panginoong Yesus ang tagapagtaguyod ng lahat ng bagay. Ito yung kapangyarihan ng anak. Siya ang lumikha ng lahat at hindi niya iniwan sa ere ang kanyang mga nilikha. Diba? Hindi niya nilikha ang buwan, ang mundo para lang lumutang-lutang sa kalawakan. Hindi. Siya yung tagapagpanatili, tagapagtaguyod, no? Ng lahat ng bagay na kanyang nilikha. Makikita mo talaga diyan na yung kapangyarihan niya, yung power of the Son, no, ng anak. Ano yung power na yun? Ilan ba yung planeta, ilan ba yung bituin, ilan bang tao sa mundo, ilan ba ang dagat, ilan ba ang puno? Pero ang bawat isa niyan, no, bawat hampas niyan, even the smallest molecules niyan, kinokontrol niya. Siya ang nagpapasunod. Na siya ang kumikilos, siya ang gumagawa ng lahat ng ito para kumilos ng maayos. Diba? Siya ang tagapagtaguyod. Sabi sa verse natin, verse 3, sa pagpapatuloy, at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. Diba? How powerful ang ating Panginoong Jesucristo. Diba? Pinapanatili, sabi yan, umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. Inilikha nga niya ang mundo di ba? Sa pamamagitan ng salita. Naging special nga lang ang tao dahil kinakailangan hawakan, hingahan, di ba? Pero kaya niya rin gawin iyon sa pamamagitan lang ng kanyang salita. Sapagkat siya ay makapangyarihan. Walang imposible sa kanya. Okay? Si Jesucristo ang patuloy na nagpapanatili sa lahat ng nilikha. Kaya makita mo, hindi nagbubungguan ang mga planeta, ba? Although may bumabaksak na, asteroid ba yon? Bulalakaw ba yung bumabaksak? Kontrolado pa rin niya yun. Ina-allowed niya na mangyari yun. Ba? Kasi siya yung lumikha no? Siya yung may karapatan sa lahat ng kanyang nilikha. Sa Colossians chapter 1 verse 16 to 17, makikita natin dito yung paglikha niya at kung paano niya ito pinapanatili.
no? Yung consist na sinatawag sa Ingles. Sabi sa verse 16 to 17, sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay. Oh, may tututol pa ba? Di ba? Sa sangkalangitan at sa sangkalupaan na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita. O, nakikita at di nakikita. Maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kaniya. Sa verse 17, basahin natin, sabi, at siya'y una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay ay ano daw? Nangabubuhay dahil sa kaniya. Kung wala ang ating Panginoong Yesus, kung papaano niyang tinataguyod, pinapanatili, inaalalay, ang lahat ng ito, wala po tayo. Diba? So, ang ating Panginoong Yesus ang nagpapanatili. Bakit ang mundo ay umiikot sa kanyang axis? Bakit ang buwan ay umiikot sa earth? Bakit ang mundo ay umiikot sa sun, sa araw? Diba? Ang lahat ng iyan ay nasa kontrol, nasa gawa, nasa pagpapanatili ng ating Panginoong Hesukristo. John chapter 1 verse 3. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Sino yun? Ang ating Panginoong Hesukristo. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Okay? Napakalinaw ng salita ng Diyos patungkol sa paglikha. Ma? Napakalinaw ng salita ng Diyos kung sino ang lumikha. Pero pansinin niyo ang tao, no? Hindi niya binibigyan ng panahon, ng oras, no? Yung katotohanan na ito. Bakit? Kasi nag-enjoy sa mundo na ginagalawan. At remember this, may bagyo, may lindol, ba? Lahat ng yan ay nangyayari dahil ang ating Panginoong Hesukristo ang tagapagtaguyod ng lahat ng ito. Okay? Siya yung nagpapanatili ng lahat ng ito. Okay? So ito yung kapangyarihan ng anak na tinatawag or tinutukoy dito sa verse 3. No? Yung una nakita natin, siya yung revealer, tagapagpahayag. Ngayon naman, siya yung tagapagtaguyod, tagapagpanatili ng lahat ng bagay. Makikita rin dito ang dagdalisay sa atin, kapangyarihan ng anak ng ating Panginoong Yesus. Siya rin ang gumawa nito. Paano niya dinalisay ang lahat ng mga magtitiwala at mananampalataya sa Kanya? Paano niya nilinis ang lahat ng mga Kristiyano, mga mananampalataya? Sabi diyan, na Kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan. Diba? Cleansing na tinatawag na nakita natin sa 9 factors of communion with the Holy God, ay isa ito sa natapos na gawain ng ating Panginoong Hesukristo, yung salitang cleansing, paglilinis, pagiging dalisay. Sa Titus chapter 2 verse 14, sabi, na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin, upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at, ano daw? Malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. At kung makikita natin dito, yung pagtubos na ito, no? Ito yung ginawa ng ating Panginoong Yesus at ang resulta ng katubusan ng ating mga kasalanan, nilinis niya tayo. Hindi para sa ating sarili, kundi para sa kanyang sarili. Kaya ang bawat mananampalataya, ang bawat Kristiyano ay dinalisay na. No? Pag sinabing dinalisay, nararapat lamang na mamuhay tayo na may kadalisayan. Diba? Yan ang kagandahan sa ginawa ng ating Panginoong Yesus. Pinapaalala sa atin, mga kapatid, na tayo ay nilinis na. Okay? At kung tayo ay magkakasala, nililinis tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit, ito na yung part natin. May responsibility tayo na nararapat gawin. May positional na ginawang ating Panginoong Yesus, ito makikita natin, at meron din namang experiential na nararapat tayong gawin. Diba? Kasi alam ng Diyos, magkakasala pa tayo eh. Alam ng Diyos na bagamat pinatawad na ang ating mga kasalanan, bagamat tinubos na tayo sa ating mga kasalanan,
Ngayong tayo ay namumuhay bilang isang mananampalataya, alam ng Diyos na tayo ay magkakasala pa, kaya kinakailangan nating maging malinis sa harapan niya sa papaanong pamamaraan. Ang ating Panginoong Kristo pa rin ang magbibigay sa atin ng paglilinis. Kasi tayo hindi natin kaya yan. Di ba? Hindi natin kaya yan. Hebrews 9:14 sabi diyan, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos, ay maglilinis ng inyong budi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. At ganyan ang ginawa ng ating Panginoong Kristo. Diba? Sa ating karumihan, hindi tayo pwedeng maging Kanya. Hindi tayo pwedeng makapaglingkod sa Kanya. Hindi tayo pwedeng makalapit sa Kanya. Bakit? Dahil yung karumihan natin. Ano yung karumihan natin? Yung kasalanan. Kaya tayo makasalanan. Ngunit, ang ating Panginoong Yesus namatay para sa atin, tinubos tayo, resulta niyan, tayo ay nilinis. Pinawalang sala tayo. Di ba? Upang tayo ay, sabi diyan, upang magsipaglingkod. Pinawalang sala tayo. Nilinis tayo upang makapaglingkod sa Kanya. Kaya nga ang problema, ngayong tayo ay Kristiyano na, positional, nilinis na tayo, but inexperiential, nadudumihan pa rin tayo, nagiging marumi pa rin tayo dahil sa ating mga pagkakasala, dahil sa ating mga kasalanan. Okay? So ang resulta ng pagtubos sa ating mga kasalanan ay maging malinis sa pamamagitan niya, sapagkat tayo ay nilinis sa ating mga kasalanan upang maging maayos muli ang ating fellowship sa Kanya. Positional, nilinis na tayo. That is relationship. Okay? Sa experiential, nililinis niya tayo sa ating mga kasalanang ginagawa upang maibalik ang fellowship. Okay? Ayan ay para sa mga anak or mga mananampalataya. Ano sabi diyan? 1 John 1:9, isang kilalang verse. Sabi, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y, lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ano yung responsibility mo? Okay? Alam mo sa sarili mo, ikaw ay Kristiyano, alam mo sa sarili mo, positionally, ikaw ay nilinis na, dinalisay na ng ating Panginoong Yesus. Ngunit dahil sa ating kasalanan, dahil sa katigasan siguro ng ulo natin, sinusuway natin ang kanyang utos, sinusunod natin yung sarili natin, yung laman natin, tayo ay nasa kalikuan. Kaya anong nararapat gawin? Sabi diyan, ipahayag ang ating mga kasalanan. Remember? Natandaan niyo yung sabi ni Pastor Castillo? 200 step kang lumayo sa Panginoon. Ilang step para makabalik ka sa Kanya. Diba? One step lang. Kasi ang Diyos ay laging nasa atin. Okay? So tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Remember, positionally, you are cleansed na. Experientially, dahil sa ating mga kasalanan, tayo ay nagkakasala, nagiging marumi, kaya lapit lang tayo sa Panginoon muli. Hingi ng tawad, ipahayag ang ating mga kasalanan, magrepent. Ibig sabihin, baguhin ang kaisipan, di ba? Baguhin ang kaisipan patungkol dun sa kasalanan na ginagawa natin o sa kasalanan na nagiging buhay na natin. Okay? Change of mind. Mabago ang kaisipan. Okay? Pangalawa nating puntos. Ang kasalukuyang misteryo ng anak. So, yung ministry ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi sa huling bahagi ng verse 3, sabi yan, ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Okay? So makikita natin dito, lumuklok sa kanan. So ito yung present ministry ng ating Panginoong Jesucristo. At marami mga talata sa Biblia na sinasabi na siya ay nasa kanan ng Diyos Ama. Diba? Si Stephen, okay, nakita natin nung siya ay mamatay na, siya ay tumingala, nakita niya ang ating Panginoong Yesus, siya naman ay nakatayo sa kanan ng Diyos Ama. Ibig sabihin, welcome talaga itong si Stephen. At sa ibang mga talata, katulad nito, siya ay nasa kanan ng lumuklok, no?
So ito ang kapangyarihan ng Panginoong Kristo na nagpapatunay na natapos na ang gawain sa pagtubos ng ating mga kasalanan, no? Kaya makikita nyo, kaya siya ay nakaupo. In the Old Testament time, mga high priest, walang nakaupo doon. Walang upuan doon sa Holy of Holies. Pero ang ating Panginoong Yesus ay nakaupo. Ibig sabihin, yung pagtubos, kabayaran sa ating mga kasalanan ay tapos na. At siya ay patuloy na namamagitan at namamahala sa atin. Yan ang present ministry ng ating Panginoon. Okay? Kapangyarihan niya, ayun naman yung present ministry. The power of the Son and the present ministry of the Son. Una nating nakita natin dito last week, no? Ang pinakapunong saserdote, no? Hindi na natin nabaan ito kasi last week naging talakay na natin ito. Isa sa present ministry ng ating Panginoong Yesus, siya yung ating high priest. Kaya ang mga Kristiyano, tandaan nyo, high priest, saserdote, ibig sabihin sagrado. No? Sagrado pananalita, sagrado isipan, sagrado dapat ang mga kilos at gawa. Dahil tayo ay priest, saserdote. Okay? Hebrews 8:1-6 ay makikita natin yan. Si Jesucristo ang dakilang pinakapunong saserdote, hindi ayon sa lahi ni Levi, kundi ayon sa hanay ni Melchizedek, no? Sabihin talagang mataas, katulad ng paggalang na ibinigay ni Abraham kay Melchizedek, di ba? Ganung kataas, no? Mas mataas pa doon ang paggalang na nararapat na ibigay natin sa ating high priest. Nagandog siya ng misanang handog para sa kasalanan na mananatili magpakailanman. Okay, ang ating high priest na iyan. Ang ating Panginoong Jesucristo, minsanan lang niyang ginawa at yan ay magpakailanman. No? So, present ministry ng ating Panginoong Jesucristo ay high priest. Okay? Hindi na taon-taon kinakailangang mamatay, no? Ang ating Panginoon. No? Hindi na. Yan ay minsanan lamang, isang beses. Yung ginagawa na on the Old Testament times, sa Holy of Holies ng mga high priest is just a shadow of the things to come. No? Ang substance nun ay ang ating Panginoong Jesucristo. Yung nilalaman nun ay ang ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa, ang ating Panginoong Jesus ay ang ulo ng iglesia. No? Naging tema na natin ito sa aklat ng Colosas. No? That's tagal na rin pala. No? Parang kailan lang tayo nag-aral sa Colosas. But hopefully, naaalala pa natin ang mga teachings ng Colosas. Ang ulo ng iglesia, Colossians 1:18. At siya ang ulo ng katawan. Sino yung katawan? Ano yung tinutukoy ng katawan? Sabi diyan, sa makatuwid bagay ng iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. No? Ang ating Panginoong Hesus, ang ulo, at ang bawat isa sa atin ay bahagi o sangkap, no, ng katawan na ito, ng iglesia. Kaya bawat isa sa atin merong tungkulin na ginagampanan, no? In the body of Christ. No, may pinagagawa sa atin. Iba-iba ang ating spiritual gift, iba-iba ang function na ginagawa natin. And last Sunday nga, di ba? Pinatawag natin ang mga committee heads, ang mga officers, no? Actually, is an installation prayer na ginawa para makilala at maging challenge, makita rin ng mga leaders, mga committee head na merong tungkulin na ginagampanan ng bawat isa sa iglesia. No? Hindi lahat ay ginagawa ng pastor, hindi lahat ay ginagawa ng deacon. No? Bawat isa sa atin ay merong tungkulin na ginagampanan. Okay? At nawa ay sa pamamagitan nga noon, mas lalo tayong maging eager, no, na makapaglingkod sa Panginoon. Okay? Si Jesucristo ang ulo ng iglesia, habang ang bawat mananampalataya ay bahagi ng kanyang katawan, no? Yung iba sabi, marami silang spiritual gift. Hindi ikaw na yung church, no? Meron kang spiritual gift, no? Nawa gamitin mo 'yan para sa Panginoon at sa pagtitibay ng mga mananampalataya. Ikatlo, ano pa yung kasalukuyang ministeryo ng ating Panginoong Hesus? Siya ang tagapagligtas ng iglesia, no? Tagapagligtas ng katawan, iglesia. No, yung kaligtasan kung bakit tayo inilagay
sa kaharian ng ating Panginoong Yesus at ngayong tayo ay nasa kaharian ng ating Panginoong Jesucristo, siya pa rin yung ating tagapagligtas in a sense, no, sa ating pamumuhay. Ah, hindi lamang sa hindi ito kasi yung hindi lang ito yung tinatawag na saving faith or save kundi ito yung tinatawag din na living grace na tinatawag. Yung ating pamumuhay, yung provision na binibigay sa atin ng Diyos, yan isang kaligtasan sa pag-araw-araw na pangangailangan nating katawan. Diba? Yung pangangailangan natin para kumain, pangangailangan natin para huminga sa hangin. Diba? That is the provision na ibinigay sa atin ng Panginoon. Okay? Ephesians 5:23 sabi, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman si Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang, ano daw, tagapagligtas ng katawan. Ano yung katawan? Banggit dito, iglesia. Diba? Ang ating Panginoong Jesus, iniligtas niya tayo dun sa penalty or kabayaran ng kasalanan. At ngayon naman tayo ay inililigtas dun sa kapangyarihan, no, ng kasalanan. Diba? Kaya nga, pinapaalalahanan tayo lagi, oy, baka mamaya namumuhay ka na sa kasalanan, baka mamaya pet sin na yung ginagawa mo, habitual na yung sin na yan, di ba? Kailangan ay makita natin yung salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng paalala para tayo ay maligtas doon sa ginagawa natin. Hindi doon salvation ang pinag-uusapan, kundi yung kaligtasan. Kasi yung kaligtasan or kaligtasan or save, ang ibig sabihin niyan, deliver, inilipat, to deliver. Okay? May ginagawa ka na hindi naman kalooban ng Diyos, nandiyan ka, namumuhay ka, nagiging habit mo na yan, no? Kinakailangan kang ma-deliver, kinakailangan kang malipat, no? Doon sa kalooban ng Diyos na hindi kasalanan, of course. Diba? So, ang ating Panginoong Yesus ay tagapagligtas ng iglesia. At darating ang panahon, okay? We will be saved in the presence of sin. Yan ay sa walang hanggan, sa hinaharap. Diba? You are saved from the penalty of sin. You are saved from the power of sin. You are saved from the presence of sin. Ang ating Panginoong Yesus ang tagapagligtas ng iglesia. Past, present, and future. So, iniligtas tayo ni Jesus mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan para sa atin. Napakaganda, di ba? Yung present ministry ng ating Panginoong Jesucristo. Nung nandito siya, earthly ministry niya, iniligtas niya tayo sa penalty ng sin. Ngayon nandoroon siya sa kanan ng Ama, inililigtas niya tayo sa kapangyarihan or sa power ng kasalanan. In what way? Ito ang kanyang salita, mga kapatid. Ito ang kanyang salita. Ang batayan ng ating pananampalataya. Ang batayan ng ating pamumuhay. Naririto. Okay? Lalo na nga, alam nyo ba kung saan tayo mas lalong iniligtas ng Diyos? Itong present life natin bilang isang Kristiyano, nililigtas tayo sa mga maling katuruan. Okay? Nagkalat ang mga maling katuruan, maling pamantayan, maling sistema sa mundo. At ang Biblia lamang ang makasasagot ng katotohanan. Kaya basahin natin ang Bible natin para malaman natin. Okay? Kita natin kung gaano kahalaga ang kanyang salita. Ika-apat, ang isa sa present ministry ng ating Panginoon ay siya ang tagapagtanggol, an advocate. Okay? Sinabi mong advocate, hindi, yung iba kasi paliwanag nila dyan, nananalangin si Jesus sa taong yon. Hindi. No, ibig sabihin ng advocate ay isang tagapagtanggol. Okay? Yung kasalanan na ginawa natin, no? Binibigyan niya ng patunay sa kanyang present ministry na yung kasalanan na yun ay bayad na niya. Okay? Pinagbayaran na ng ating Panginoon. 1 John chapter 2 verse 1 to 2. Bumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. At kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama. No? Ginamit yung salitang tagapamagitan pero sa English is advocate.
Si Jesucristo ang matuwid at siya ang pangpalubag loob. Mas maganda yung salitang kasiyasiyang kaloob, no? At siya ang kasiyasiyang kaloob sa ating mga kasalanan. Kasi ang English niyan ay propitiation, no? Ito yung kabayarang sapat at katanggap-tanggap. At hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. No? Ang ating Panginoong Jesucristo ang advocate, tagapagtanggol. Ang mga Kristiyano ay may tagapagtanggol o parang abogado sa depensa na umaharap para sa atin at nagtatanggol sa atin dahil sa kanyang ginawa doon sa cross. No? Yung kasalanan natin, pinagbayaran na ng ating Panginoong Jesucristo. Yung hatol para sa kasalanan na iyon, hindi na maihahatol sa atin. Dahil naihatol na yan sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? Pero do not abuse ha. Huwag niyong pag naintindihan natin yung biyaya, no? Ito yung pinaka-topic natin, pinaka-tema natin talaga sa Epeso, biyaya, no? Kahit naman sa libro, biyaya, grace talaga ang tema eh. No? Pag naintindihan niyo yung grace, alam niyo ba, yung biyaya, hindi kayo makakapamuhay sa pagkakasala or ibig sabihin hindi ka mamumuhay na maging habit mo ang kasalanan, no? Hindi. Bakit? Kasi pansinin mo ang ating Panginoong Yesus. Ang ating Panginoong Yesus pwede niyang sabihin, okay, bayaran ang kasalanan by just word. Salita lang siya, tapos na. Pero ang ginawa niya, nagkatawang tao siya, ba? Nagsakripisyo siya, hinandog niya ang kanyang sarili, willingly, di ba? Pag nakikita mo yung grace na iyon na ginawa ng Panginoong Yesus, hindi ka talaga babalik doon sa nakaraan mo eh. Hindi ka talaga babalik doon sa nakaraan na talagang wala kang Diyos. Kundi babalik ka sa katotohanan na ang ating Panginoong Jesucristo, no? Wala pa man tayo, hindi pa man tayo pinapanganak, naroroon at namatay para sa atin. Ba? Kaya nga, ewan ko lang pero ang katotohanan, ang tunay na nakakaunawa sa biyaya ay hindi mamumuhay sa kasalanan. Magkakasala, ngunit hindi mamumuhay sa kasalanan. Hindi pa ulit-ulit na ginagawa. Ikalima, ang punong pastol. Okay? Ang kasalukuyang ministeryo ng anak. Siya ang ating punong pastol. The chief shepherd na tinatawag. 1 Peter 5:4 sabi, at pagkahayag ng Pangulong Pastor ay magsisitnanggap kayo ng di nasisirang putong ng kaluwalhatian. Ano ba trabaho ng isang pastol? Nangangalaga, di ba? Paano niyang inaalagaan, tinitingnan tayo, binibigay ang ating pangangailangan. Hindi luho, kundi pangangailangan natin. Hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan. Diba? Yan ang ginagawa ng ating punong pastol, ang ating Panginoong Jesucristo. Okay? So ito yung present ministry ng ating Panginoon. Si Jesucristo ang punong pastol na nagbabantay sa kanyang kawan. Sino yung kawan? Yung mga tupa. Sino yung mga tupa? Yung katawan ni Kristo. Paano tayo binabantayan? Sa pamagitan ng iniingatan tayo, ginagabayan tayo, pinapatnubayan, pinapaalalahanan tayo. Isa yung magandang gabay sa atin, no? Kasi pag sinabi pong pangangalaga, no, hindi naman ibig sabihin yan hindi ka na babalaan, hindi ka na didisiplinahin, no? Hindi. Makikita mo talaga yung pagmamahal ng isang pastol kapag siya ay nangangalaga na binabalaan ka, pinapaalalahanan ka, dinidisiplina ka. Diba? Iyan yung trabaho talaga ng isang pastol. Kasi bakit? Mahal niya ang kanyang tupa eh. Diba? Mahal niya ang kanyang ang bahagi ng katawan niya. At ang mga Kristiyano ay mahal ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, huwag nating baliwalain ang mga pagtatama na ginagawa sa atin ng Panginoon. Ang tagapangalaga ng kaluluwa. 1 Peter chapter 2 verse 25. Tagapangalaga, iniingatan ang ating kaluluwa.
sapagkat kayo'y gaya ng mga tupang nangaliligaw, datapwat ngayon ay nangagbalik kayo sa pastor at obispo ng inyong mga kaluluwa. Sino yan? Tinutukoy na yan. Yan ay ang ating Panginoong Hesus Kristo, inaalaga yung kaluluwa, no? Ikaw ay Kristiyano, mananampalataya, ang pangako sa atin ay buhay na walang hanggan. Iingatan niya ng Diyos. Hindi ka pababayaan. Hindi mo mawawala sa kanyang mga kamay at sa kamay ng Diyos Ama ang ating buhay, ang ating kaluluwa, no? Hanggang sa makauwi tayo sa langit. Ang tagapangalaga ng kaluluwa. No, kaya wag tayong mangamba kasi dati, sabi diyan, gaya ng mga tupang nangaliligaw. Dati tayo ay lost. Pero nung tayo ay matagpuan ng ating Panginoong Yesus, ang tagapangalaga ng kaluluwa, hinawakan niya tayo, no? At hindi niya tayo bibitawan dahil tayo ay sa kanya. Yung kagandahan ng pagtubos. Tinubos niya kung sino ang sa kanya. Hindi mo pwedeng tubusin ang hindi sa iyo. Tayo ay sa Panginoon, tinubos tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? So, si Jesucristo ang ating pastor na nangunguna at gumagabay sa atin. Mula sa ating kaligtasan, maging nung tayo ay nawawala pa. Diba? Iningatan niya tayo hanggang sa ating pag-uwi sa langit. Si Pablo, nakita nyo paano siya iningatan ng Diyos, paano siya ginabayan. Nung siya ay pariseyo pa lang, nung siya ay maliit pa lamang, siya ay nag-aaral pa lamang. Diba? Andun yung pag-iingat din ng Diyos sa kanya. Bakit? Papaano? In what way? Sa kanyang pag-aaral. Yung katalinuhan na meron siya. Diba? At yung katalinuhan ginamit ng Diyos nung siya ay naging mananampalataya. Ikapito, ang tagapamagitan sa Diyos at ng tao. No? Yung English ay mediator. Okay? Yung isa kanina, advocate. Okay? Ito ngayon ay mediator. Okay? 1 Timothy chapter 2 verse 5 to 6. Sabi diyan, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Sino to? Ang taong si Kristo Jesus, no? Nakalagay diyan ang taong si Kristo Jesus, no? Pero alam natin na may nabanggit ng una, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos. Verse 6, na ibinigay ang kanyang sarili na pangtubos sa lahat na pagpapatotoong mahayag sa ating kapanahunan. So, sino yung mediator? Bakit kailangan ng mediator? Diba? Bakit kailangan ng tagapamagitan? The present ministry ng ating Panginoong Yesus, siya ang tagapamagitan. Kaya tayo nakakalapit sa Diyos Ama. Bakit? Dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? Ang ating mga panalangin, pansinin nyo pa nga panalangin natin. Ano sinasabi natin? In Jesus' name, sa pamamagitan, in the authority, no, ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat siya ang tagapamagitan. Si Jesucristo ang siyang namamagitan para sa atin sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan. Okay, kaya makikita natin kung gaano kadakila ang anak, ang ating Panginoong Yesus. Nakita natin ang kanyang kapangyarihan, nakita natin ang kanyang kasalukuyang ministry. Diba? Oo. Sa bagay na iyan, hindi ka pa ba patuloy na mananatili sa ating Panginoong Yesus, knowing na siya ang ating kailangan talaga. Diba? Knowing na ang ating Panginoong Yesus lang more than enough na para sa atin. So bilang pagwawakas at hamon, ang Diyos Ama sa bahaging paghahayag sa maraming paraan ay nakipag-usap sa mga naunang tao noong mga unang panahon sa pamamagitan ng mga propeta, ng kanyang mga piniling tagapagpahayag. Ngunit sa mga huling araw ay nagsalita sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya huwag tayong magpapaniwala sa kung kani-kanino. Okay? Ang Revelation, tapos na, nandito na sa Biblia. Diba? Kung merong gustong sabihin ng Panginoon sa atin, ang Diyos, dito sa Biblia makikita. Dahil nagsalita ang ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Yung earthly ministry niya, lahat ng ginawa niya, lahat ng na-accomplish niya, at maging sa kasalukuyan na naroroon siya sa present ministry niya at sa darating pang mga panahon, no? Ito pa yung hinaharap
kung kailan sa kanyang pagbabalik. Okay? Yung eternity future pa na darating. Okay? Ang ating Panginoong Hesukristo ang ating dinadakila at itinataas. Tunay ang kadakilaan ng Panginoong Hesukristo matapos makumpleto ang gawain ng pagtubos ay patuloy na namamagitan at namamahala sa atin at nakaupo sa kanan ng Diyos Ama na sumisimbolo ng kanyang kapangyarihan at kadakilaan. It's a place of honor. No? Pag sinabi mong kanan, no? It's a place of honor. Okay? Kapangyarihan at kadakilaan ng ating Panginoong Hesukristo. So ang kadakilaan ng Panginoong Hesukristo ay tunay na nahayag sa kanyang persona at natapos na gawain at sa kanyang kasalukuyang ministeryo at walang hanggang paghahari sa atin. Okay? Mana? Aalis ka pa ba? Lalayo ka pa ba sa Panginoon? Diba? Pinakita na dito kung paano siya ay kumikilos, gumagawa sa atin. Siya ang may kontrol ng lahat. Siya ang nagpapanatili ng lahat ng kanyang mga nilikha. At kung paano sa present ministry ng ating Panginoon ay patuloy tayong pinaghaharian, patuloy tayong inaalagaan. Diba? Aalis ka pa ba? Lalayo ka pa ba? Manlalamig ka pa ba sa Panginoon? Nawa hindi. Balikan natin ang biyaya na binigay niya sa atin. Balikan natin yung pag-ibig na ipinagkaloob niya sa atin. Yung awa na ipinagkaloob niya rin sa atin. No? Sapagkat ang ating Panginoong Yesus ang lahat-lahat sa atin. Dakila ang ating Panginoong Hesukristo. Heavenly Father, maraming salamat po sa inyo pong mga salita. Tunay ang katotohanan na ang lahat ng ito, Panginoon, ay mahalaga na malaman po namin at patuloy na mapaalalahanan kami sa aming pamumuhay na kung tunay na nakaunawa kami sa inyong biyaya, tunay na nakaunawa kami sa paghahari ng aming Panginoong Yesukristo sa aming buhay, ay mananatili kami sa inyo. Gabayan niyo po kami, Panginoon, sa maraming tukso na kapalibot sa amin, sa maraming mga word system na matatawag sa paligid po namin. Magkaroon po kami ng focus sa inyo po lamang, concentration, at mag-endure kami hanggang kung kailan niyo po kami nais manatili po dito sa lupa. Salamat po. Patuloy na pinagkakatiwala namin sa inyo ang aming buhay. At sa mga nakikinig, Lord, gabay po ninyong aming dalangin sa bawat isa. Patnubayan niyo, Panginoon. Nawa patuloy pang lumalim ang kaalaman sa biyaya ng bawat isa sa amin. At patuloy pang makilala ang Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po. Ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, maraming salamat po. At ngayon po, balik po muli tayo kay Brother FJ. Salamat po. At tayo po ay dako sa ating mga prayer list items. At punta na lamang tayo sa additional prayer requests. At ito po ay ating ipanalangin at i-include po natin sa ating mga personal prayers, mga prayer po ng ating mga kapatiran. Sa ating pong additional prayer requests, we pray for Sister Michelle Gadi, complete healing, gallstones and myoma sa kanya pong operation. Dalangin po natin ng wisdom, patience, daily provision and provision for full abdomen, ultrasound, PET scan na nagkakahalaga po ng 55,000 pesos, healing endurance from pain kay Tita Dolores, healing from swollen knees, foot and overall health, salvation and God's will for Raquel Teodoro na meron pong stage 4 cancer. Dalangin din natin ang mga students working to put Jesus first, good internet connection, students' favorable grades, protection from worldliness, safety and protection every day, and to be a witness for Jesus, wisdom for thesis, exams, and ACADS. Kay Sister May po, we pray for her parents and family's health and protection, check-ups,
provision, spiritual growth po para sa kanya and sa kanyang family, salvation of unsaved loved ones, especially po mga pamangkins kay AA, kay Jared, kay Zaya, kay Naomi, kay Chloe, kay Zachary, kay PB and Luis. Dalangin natin ang spiritual growth, kay AA, provision sa medicine. Ito po ay nagkakahalaga ng 22,000 every 3 months. Sister May naman po, good health, provision for PT, healing from constant headache, strength and wisdom for work and sa kanya pong ministry, deliverance from sin, self-discipline, unspoken requests, and God's will. Dalangin din po natin ang kanyang mama's blood sugar to be normal, God's control over po sa kanyang papa's heart, condition and protection, and safety every time he will go out. Kay Sister Mars po, we pray for her good health, healing, recovery from high blood pressure, and healing po para sa kanyang mother. Complete healing din po from sickness for Pastor Nards, high blood, diabetes, heart condition, acidity, kidney, and no complication, and complete healing. Dalangin din po natin ang asthma, enough sleep and rest, normal creatinine level, and effectivity of medicine, financial provision for laboratory and other expenses, checkups, medicine, God's grace and endurance, eye condition, and ang kanya pong UTI, fast healing and recovery, and no complication from the recent operation. And lastly po, dalangin natin ang normal BP ni Pastor. Healing and spiritual revival po for Chris Roque, and include po natin sa ating panalangin. Dalangin din po natin ang ating pong pastor, si Pastor Wally, follow up for the youth, heavenly wisdom in leading MBC, Pastor Wally and Sister Bea, good health, safety and protection, strength and wisdom in preparing a message, and healing for Kali. Dalangin din po natin si Sister Lady, safety and strength for work, church attendance, healing for Isla from co and colds, God's blessing every Sunday worship service, Pastor Nardo, Pastor Wally, Sister May, Sister Mitch, Sister Jem, and preaching and Sunday school teaching. Dalangin din po natin ang faithful attendance of MBC members every Sunday and Wednesday prayer meeting and fellowship to be on time. Time po na kailangan po natin, especially po sa mga music nga po or magli-leader, 7:45 po that nandoon na. And then sa ating pong prayer meeting at least 6:30 po or 6:15 ganyan sa Zoom po. And dalangin din po natin ang revival of outreach in Sister Michelle and Sister May's place every Sunday afternoon. Continuous outreach every Saturday. Dalangin din po natin si Brother Nelson, Brother Jonathan Manalang, Brother Lau, Brother Edmond, Sister May, Brother David, and Brother Daniel. Safe driving every day. Dalangin din po natin ang provision and right place for MBC's building project and proposed fundraising project. At patuloy po natin na panalangin ang ating building po at we know na ito po ay kalooban ng Panginoon. Sa BBCF po, dalangin po natin ang church po nila Pastor Telan, spiritual growth and heart to be submissive to God at sa kanila pong pastor, unity for the whole church, grace and strength for their pastor and sa kanya pong wife, kila Pastor Dennis Di Mata po and Ma'am Shirley. At dalangin po niyo ako sa aking provision, protection, wisdom, and guidance every day. God's will po, family, salvation sa aking pong mama, sa aking pong mga kapatid, kila Tito and Lolo and Lola. Kay Martha Faith, dalangin po natin ang wisdom of God and leading for the future, grace and love for Christ to follow Him, especially in difficulties, daily provision and for schooling for her, and kay Brother JR. Dalangin din po natin ang God's will para po kay JR sa upcoming college niya po. Dalangin din po natin ang assurance of salvation na ma-follow up po sila Angela, Cheska, Renaline, Jessica, Josh, and everyone po na naging involved sa one-day camp last June 14 to 15. Sa mga inactive members,
Dalangin natin ay spiritual revival, church attendance, and deliverance from sin. Spiritual growth and ministry and maturity and ministry involvement for newly baptized po. Sila Brother Edward Gadi, Brother Lawrence Pangilinan, Sister Luis Gangat, and Sister Ina Kakatyan. So, panalangin po natin ang growth po ng bawat isa. Spiritual growth and maturity of the young adult and young people. Joy in serving Jesus. Grace and wisdom na content for the faith and to stand for what is true in the Bible. Wisdom and encouragement to study, learn and obey God's word. And to love the Lord our God with all our heart, soul, mind, and strength. We also pray for Sister Menchi. Ang dalangin po natin ang kanyang healing from ear infection, provision, and effectivity of medicines. At sa kanya pong mother, we pray po for Marina Duyugan, healing from heart enlargement, effectiveness of medicine, upcoming eye operation, healing from sickness, ito po ay ubo at sipon. Dalangin din po natin ang doktor po na titingin po sa kanya pong mama, kanya pong nanay, wisdom po and guidance po sa Panginoon. Financial support, faith, strength, and follow-up and assurance of salvation of those who accepted Jesus last February 25 sa Bible study. Ito po ay sila Rain, sila Rafa, si Russell, and Marcus, and sa kanya pong brother-in-law. We pray po for Michael Cushion, healing from condition sa puso. Sana po ipagkalooban siya ng Panginoon para sa bypass operation po. Financial support, faith, and strength. And kay Nicole po, kay Sister Nicole, dalangin po natin ang kanya pong entrance exam sa UCC. Kay Brother Deacon Eddie po, ang kanya pong leg problem na patuloy po natin ipanalangin na sustain po si Brother Deacon upang mas magamit po at magkaroon po ng recovery sa kanya pong leg. Kay Brother Edmond Guevara, we pray po for spiritual revival sa kanya pong whole family and Bible study na sana po ay muli pong ma-open. Kay Brian Guevara and family po, sa buong family po ng Guevara. Kay Keisha Seizure and kay Brother CJ po sa kanya pong spiritual revival. And sana po ay makasama po natin siya muli physically sa church. Kay Naifeli Abutin po, dalangin po natin ang healing from high cholesterol and high blood sugar, provision, guidance, upcoming eye operation soon, lab test and x-ray results. So we pray po sa favorable result. Kay Brother Daniel Abutin po, dalangin po natin ang provision, strength, continuous healing from GERD, high BP and cholesterol, healing, grace, and provision for Sister Cecil Balahadja from breast cancer. Ito po ay wife ni Pastor Bars Balahadja. Complete healing din po for Nanay Rosalia Ganaden. Ito po ay mother po ni Sister Marie Manalang. Complete healing din po for Sister Marie Manalang sa kanya pong LBM and to have a check-up soon. So, patuloy po natin siyang idalangin. God's wisdom, creativity, spiritual readiness, and joy in serving Jesus for junior church teachers. So, kasama po namin dyan si Brother JR, Brother Stephen, and yung mga assistant po. At sana po ay ito po ay magpatuloy consistently. So, please pray for us po. And pray for the young adults officer. Ang kanila pong president ay si Brother David. Ang kanila pong vice president ay si Sister Mariel. Kanila pong secretary, Sister Ina. Kanila pong treasurer, si At DJ. And ang young people's president, yan, dalangin po natin si Brother JR na bigyan po ng Panginoon ng wisdom and strength po. Ang VP po, secretary po si Martha Faith, treasurer po si Ate Dian. Mandalangin po natin ang spiritual growth po sa bawat isa, good testimony and attendance in all services, mga fellowship po, love for God and for His people to put Jesus first and a heart to serve. Dalangin din po natin si Miss Hilda Valencia, ito po ay ma'am po ni Sister Gina. Continuous healing and recovery from operation and strength for Sister Gina as she take care of her and need po nila ng financial provision. Kay Claude po,
I'm not sure po kung siya po ay babae or lalaki. Pray for healing po and provision po para po kay Claude. Plumblinders Teens Camp. Yan po, no. Striving together for the faith of the gospel. Yan po ay makikita sa Philippians 1:27. Ito po ay sa May 18 to 20, 2026. Semi-Word Family Camp, Mexico, Pampanga. So, fee po ay 1,700. Ready hearts to follow the Lord and willingness to attend. So, yun nga po, no, challenge po or hamon po ni Pastor na sana po encourage po natin ang ating mga teens, ang mga parents po na to join the camp. Kasi ito po ay start din po ng paglago, makakilala po ng iba't ibang mananampalataya sa iba't ibang churches po. And also personal growth po na matututunan po sa mga preaching po. Sa June 11 to 13, ito naman po ay holiday Thursday night, Saturday. Ito po ang MBC Church Camp. Sa other details po to be announced ng ating pong pastor. And please pray for the venue, provision, paangat po. Please pray for the venue, provision, mga program po, mga leaders, and mga messages po na ating pong mapapakinggan. And also please pray for another one-day camp this year. Ayan po, panalangin po natin kung kailan po and provision po ng Panginoon. Please pray din po for our church as we participate in BJMBC Bible Quiz Tournament at BJMBC on August 31. Patuloy na idalangin niyo po kami, bigyan po kami ng passion to study the Word of God, not the goal of winning po the tournament, but yun nga po, remind po sa amin na take po namin siya na mas makilala pa po ang Panginoon and the right motive po to join. And sa Monday po, National Heroes Day, dalangin po natin ng, sa National Heroes Day po siya. Dalangin sa ating category po, dalangin po natin si Brother JR, si Stephen po and Nicole, wisdom and to study the chapters po na ibinigay po sa amin. Sa 20s naman po, si Sister Jem, Sister Denise, si Sister Martha, and ako po. Please pray for wisdom, spiritual growth as they review and memorize Matthew 13 to 15 and Titus chapter 1 verse 1 to 3. So, ayan po. And that they would meet our God face to face as they learn more of Him, encouragement and excitement to learn and participate, to make time to have personal and group review. So, we prepare for Bible quiz. Dalangin niyo po ang aming willingness and kagalakan po and eagerness po sa tournament po. Other prayer requests, si Sister Lisa po, Kids Ministry, wisdom and good health, God's provision for Zeki schooling, ito po sa SPED, and provision po. God's provision for Vivian and Eunice schooling, Tatay Ding salvation and good health, healing na rin po, and spiritual revival and healing for Rodney Adina from mild stroke. Praise and thanksgiving. We praise po for the Lord. We praise the Lord for MBC 51st Church Anniversary last Sunday, nung nakaraan po. Thank you for all your labor of love. Yan po. Tunay po na nakikita po natin ang unity ng Milagrosa Baptist Church at sana po ito ay magpatuloy at patuloy na ang ating itinataas lamang po ang ating Panginoong Jesucristo. At muli, we encourage everyone po to join Zoom na kung kaya po ng inyong data, ay samahan niyo po kami sa Zoom and tuwing 6:30 sa prayer meeting po every Wednesday. And anyayahan ko po si Brother JR para sa ating closing song at si Pastor Wally po para sa ating closing prayer. Salamat po. Uwitin po natin ang ating closing song. Alam kong may magagawa ang Diyos.
Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kaya't ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat kami at pinupuri ka namin, niluluwalhati. Salamat nga po Lord sa prayer meeting na ito kung saan kami ay nagkatipon-tipon. Salamat po sa mga ginamit po ninyo at sa lahat ng mga tagapakinig at sa mga makikinig pa po. Tulungan niyo po Lord na patuloy na makita po namin ang inyong kadakilaan upang patuloy na manatili po kami sa inyo pong biyaya at patuloy na maipamuhay po namin ang inihanda nyo na pong lakarin at takbuhin para sa aming buhay. Tunay Panginoon na ang mga panalangin po namin na idinudulog po sa inyo, ang mga nasa prayer list items at maging ang mga heart's desires, alam po namin Lord na inyo pong tutugunan ng ayon sa inyong kalooban, ayon sa inyong kaparaanan, para po sa inyo pong kaluwalhatian. Papuri po sa inyo. Gabayan niyo po kami sa pagtulog sa gabing ito at patuloy na bigyan ng kalakasan sa kinabukasan at ang kalakasan ay magamit namin sa paglilingkod po sa inyo. Papuri po sa inyo, pasasalamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Thank you, Thank you po. Brother FJ, Brother JR. Thank you, Sister May. Thank you, Sister Menchi and family.